Magandang araw, class! Sa lesson na ito, pag-uusapan natin ang community health issues and concerns para sa MAPET 10 PE and Health Term 2, Week 1. Ang focus natin ay hindi lang personal na kalusugan, kundi kalusugan ng buong komunidad. Habang tinitingnan ninyo ang title slide, pansinin ang network design sa background. Ipinapakita nito na magkakaugnay ang tao, lugar, serbisyo at kapaligiran sa pagbuo ng health outcomes. Sa madaling salita, ang health issue ng isa ay maaring makaapekto sa marami. Ngayon, aalamin natin kung paano kilalanin, suriin at tugunan ang mga concern na nakaapekto sa community well-being. Ang learning competency natin ay discuss common community health issues, programs, and laws and policies. Sa lesson na ito, matututuhan natin ang big picture ng community health, ang core issues na nakaapekto sa communities, ang hidden factors tulad ng social and environmental conditions, at ang action plan sa pagsusuri ng health concerns. Hindi lang tayo magme-memorize ng terms, mas mahalaga na maunawaan kung bakit nagiging community issue ang isang problema sa kalusugan. Sa ganitong paraan, mas nagiging malinaw kung bakit kailangan ang cooperation ng families, schools, health workers, barangay, and community members. Isipin natin ang senaryo sa slide. May ilang pamilya sa isang barangay na naapektuhan ng pagbaha. May mga taong nagkasakit, may older adults na nahihirap ang makapunta sa health center, at may mga batang hindi nakapasok sa school. Ang tanong, individual health problem lang ba ito o community health issue? Kapag isang tao lang ang apektado, maaring personal concern ito. Pero kapag maraming pamilya, serbisyo, school at health access ang naapektuhan, community health issue na ito. Dito natin makikita na ang kalusugan ay hindi hiwalay sa environment, safety, transportation, at access to services. Makikita sa slide ang ugnayan ng individual, environment, at community action. Sa gitna nito ay community health. Ang community health ay tumutukoy sa well-being ng groups of people na nagbabahagi ng place, environment, resources, risks, or conditions. Mahalaga ito dahil ang health ay hindi lang resulta ng personal choices. Naapektuhan din ito ng shared conditions. Nagiging community health issue ang isang problema kapag marami ang apektado, may social o environmental causes, at kailangan ng collective action. Ibig sabihin, hindi sapat ang solusyon ng isang tao lang. Kailangan ng pagtutulungan ng komunidad. Dito naman natin linawin ang mahahalagang terms. Ang community health ay promoting and protecting group well-being through education, prevention, care access, and collective action. Ang healthcare ay services, treatments at preventive measures na tumutulong sa physical and mental health. Ang community health issue ay concern na nakaapekto sa grupo at konektado sa shared conditions. Health equity naman ay fair opportunity para sa lahat na makaabot sa good health. Health literacy ay kakayahang makahanap, makaunawa at gumamit ng health information. Health promotion ay actions na nagpapabuti ng health, habang social determinants ay non-medical conditions na nakaapekto sa kalusugan. Mahalaga ang pagkakaiba ng individual health at community health. Ang individual health ay nakatuon sa private physical or mental condition ng isang tao. Halimbawa, isang student na may cough at pumunta sa doktor. Ang community health naman ay tumitingin sa patterns, shared needs at group outcomes. Halimbawa, maraming students ang nagkakaroon ng respiratory problems dahil sa smoke exposure, poor ventilation o frequent vaping sa area. Dito, hindi na sapat na gamutin lang ang isang tao. Kailangang itanong, ano ang pwedeng gawin ng community para mabawasan ng risk at maprotektahan ang mas marami? Ang health ay hindi lang tungkol sa physical condition. Ayon sa slide, naapektuhan ito ng social determinants of health o mga kondisyon kung saan ipinapanganak, lumalaki, nagtatrabaho, naninirahan, sumasamba at tumatanda ang mga tao. Halimbawa, malaking faktor ang access to nutritious food and clean water, quality of education and income, safe roads and transportation, at supportive relationships and social interaction. Kapag mahina ang mga faktor na ito, mas tumataas ang risk sa sakit at hindi pantay na health outcomes. Kaya ang goal ay tugunan ng mga ito ng maaga upang mapalakas ang public health. Sa unang group ng common issues, makikita natin ang healthy aging and caring for older adults, family planning at mental health. Ang healthy aging ay tungkol sa pagsuporta sa senior sa pamamagitan ng healthcare, safe spaces at social connection. Mahalaga ito dahil pinoprotektahan nito ang dignity,
quality of life at safety ng older adults. Ang family planning ay guidance and services para sa informed family health decisions at suporta sa maternal and child health. Ang mental health naman ay emotional, psychological, and social well-being na nakaapekto sa learning, relationships, safety, and community productivity. Sa ikalawang bahagi, kasama ang building active lives, chronic diseases, at substance use and injury prevention. Ang building active lives ay nagsusulong ng physical activities tulad ng sports, active play at walking. Mahalaga ito sa physical and mental wellness at disease prevention. Ang chronic diseases ay long-term illnesses tulad ng diabetes, heart disease o hypertension. Kapag napigilan at na-manage ng maayos, nababawasan ang community complications. Sa substance use and injury prevention, layunin nitong maiwasan ng accidents, road injuries at harmful use ng tobacco, vaping, alcohol, and drugs. Pinoprotektahan nito ang families, schools, at long-term health. Dito naman makikita ang health equity, health literacy, transportation, at access to care. Ang health equity ay fair access sa health opportunities, habang health literacy ay kakayahang maintindihan at gamitin ang health information. Mahalaga ang dalawang ito dahil hindi magiging healthy ang community kung may services nga pero hindi naman naaabot o naiintindihan ng tao. Sa transportation and access to care, tinitingnan kung kaya bang puntahan ng tao ang health centers, hospitals, schools at safe spaces. Kapag mahina ang transport, nalilimitahan ang access sa vaccinations, emergency care, check-ups at necessary treatments. Para masuri ang community health issue, gagamit tayo ng evidence-based framework. Una, itanong, ano ang issue? Layunin nitong malinaw na tukuyin ang health concern, tulad ng breathing problems near vaping or smoke areas. Ikalawa, sino ang affected? Maaring children, teens, at people with asthma. Ikatlo, anong factors ang contributing? Halimbawa, unsafe spaces, peer pressure, o lack of health information. Ikaapat, anong actions ang makatutulong? Maaring school policies, information drives, at barangay cooperation. Sa ganitong paraan, hindi tayo basta nagrereklamo, naghahanap tayo ng realistic community responses. Sa slide na ito, makikita kung paano ginagawang action ang health issue. Kung older adults ay bihirang lumabas at hirap makapunta sa klinik. Ang issue ay healthy aging and access to care. Ang response ay barangay check-ups, transport assistance at social support activities. Kung students ay kulang sa tulog, stressed at anxious before exams, kasama rito ang mental health and health literacy. Maaaring sagot ang school guidance, peer support at stress management education. Kung kulang ang safe spaces for walking, kailangan ng clean up, safe routes at LGU ordination. Kung unmanaged ang diabetes o hypertension, kailangan ng health education, screening, diet guidance, and active lifestyle promotion. Dito natin lilinawin ang ilang misconceptions. Myth, community health ay trabaho lamang ng doctors and nurses. Fact, kailangan din ang families, schools, LGUs, and community members. Myth, kapag may sakit ang isang tao, individual problem lang yon. Fact, maraming illness ang may kaugnayan sa shared conditions tulad ng environment, access to care, at lack of information. Myth, health ay physical lang. Fact, kasama rin ang mental well-being, social support, safety, and environment. Myth, effective na agad ang program dahil umiiral ito. Fact, dapat tumugon ito sa real issues, maabot ang target groups at may proper resources. Ngayon, gamitin natin ang oral review questions para makita kung malinaw ang lesson. Una, paano naiiba ang community health issue sa individual health problem? Ikalawa, ano ang ibig sabihin ng social determinants of health at makapagbibigay ba kayo ng halimbawa? Ikatlo, bakit transportation ay itinuturing na community health concern? Ikaapat, ano ang apat na guide question sa pagsusuri ng community health issue? Hindi kailangan na mahaba agad ang sagot. Ang mahalaga ay maipakita ninyo na nauunawaan ninyo ang connection ng health, environment, access, group needs at community action. Bilang pagtatapos, tandaan natin ang mahahalagang punto. Ang community health ay nakatuon sa well-being ng groups of people sa loob ng shared conditions, risks, and environments. Ang common issues ay maaaring healthy aging, chronic diseases, mental health,
injury prevention at iba pa. Ang factors tulad ng education, employment, transportation and safety ay direktang nakaapekto sa health outcomes. Mahalaga rin ang health equity and health literacy upang umunlad ng communities. Kapag susuri ng issue, tukuyin ang problem, affected groups, contributing factors at realistic actions. Remember, a healthy community is built through supportive, safe, and accessible environments for everyone.